Good day, Ma'am Noemi. Good day, classmates. So, my name is Arding Bibukayong, and together with my partner, Mrs. Phyojit Jima. And for today, we will discuss to you our report about this Gagne's conditions of learning. Okay, alright. So for today, we will take the challenge to in this module, which is we challenge ourselves to attain the following learning outcomes. First, explain the Gagne's conditions of learning. Make a lesson outline teaching sequence using Gagne's instructions events. Articulate the benefits of using Gagne's principles in teaching. Alright. Okay. Let us first know who is Robert M. Gagne. Okay, Robert Mills Gagne, he was an American educational psychologist, best known for his conditions of learning. He instructed during World War II. He worked with Air Corps training pilots. Okay, so si Robert M. Gagne or Robert Mills Gagne, he was an American educational psychologist, which is siya yung taong nagbigay sa atin ng idea on how people learn. 'Di ba? Sa education, sa mga psychologists, 'di ba? Talagang napaka-importante yung theory ni Robert M. Gagne kasi nga sabi ni Robert M. Gagne, 'di ba, sabi dito sa kanina na nung World War II dito niya nakita yung kakayahan ng isang tao, yung kondisyon ng isang tao na 'di ba nagturo siya sa mga yung training corps, yung mga pilot, tinuruan niya. So yun sa pagtuturo niya, hindi pala same yung kakayahan nila matuto. Hindi pala same na yung mga tao pala ay natututo sa isang paraan lamang. Hindi pala ganon. Like for example, may gusto kong magpiano. Pero di ko alam kung paano magpiano. Of course, naisip ko, kailangan ko munang basahin o aralin yung mga nota para matuto ko magpiano. Tapos, yung iba sasabihin nila, kailangan ko munang manood ng piano para makita kung paano yung galaw ng mga kamay nila. Yung ganun. In that way, makikita natin yung differences or individual differences of learning na ng mga bata o ng mga tao. Ayun din sinasabi ni Robert M. Gagne na hindi lahat ng tao ay pare-parehas yung learning or way of learning nila. Yung ganyan. So, yun sa World War II, dito niya napansin o dito niya nalaman kaagad na hindi pala pare-parehas yung way of learning ng mga tao. So, ayun nga. So, itong conditions of learning ni Robert M. Gagne is napakalaking tulong sa ating as a teacher, as a future teacher, na binigyan tayo ng idea, ganun pala yun, hindi pala lahat ng mga bata ay natututo sila in same manner. Parang hindi pala ganun, di ba? Itong may idea nito, it also allow students to learn na if talagang natututo sila, even na naroon na yung talagang idea ng individual differences ng mga bata. Diba? And also, for him, his theory is complete na. Kasi meron siyang tinatawag doon, pinaka-under doon sa conditions of learning niya yung 5 categories of learning and the 9 events of instruction. Na sabi niya, complete na yun para makita natin na makita natin na talagang yung way of learning ng mga tao ay iba. Diba? And also, it's also effective sa atin as a future teacher. Is also useful for us to know na, of course, we plan or we make a lesson plan, diba? Lalo na sa atin, na sa paggagawa nga sa mga lesson plan natin, we plan to do our lesson and of course, of how are we going to design our lessons proper. Diba? Itong palang theory ni Robert M. Gagne o itong conditions of learning ni Robert M. Gagne. So, moving forward, so in designing instructions, in these Gagne conditions of learning, we have under these categories of learning and the 9 events of instruction. So in the categories of learning, we have 5, which are the verbal information, which we can say it knowing facts, more on facts.
And the next one is the intellectual skills, which is ito yung mga knowledge, and also the cognitive strategies. It can be through problem solving, and the attitudes, yung mga ugali ng mga bata, ganyan. And the motor skills can be through physical skills, diba? And also the events of instructions are, the first is the gaining attention, the second is informing the learner of the objectives, the third is stimulating recall or prior learning, presenting the stimulus, providing learner guidance, eliciting performance, giving feedback, assessing performance, enhancing retention and transfer. So those are the 9 events of instruction and the categories of learning. Okay, so the next part is the Gagné's principles. So we have 3 principles, but first, let us focus on the first principles. In first principle, it says that different instruction is required for different learning outcomes. Ayan. So, ano bang ibig sabihin nito? From the word, ayun nga, different instruction. Sino ba yung nagbibigay ng instruction? Tayo, as a teacher. And of course, as giving them different instruction, tanggap din tayo ng different learning outcomes ng mga bata. Diba? So, in the different instruction nga, for example, your topic is all about the solar system. Diba? As a teacher, anong gagawin mo para mas, makita mo na matutunan ng mga bata yung orbit ng mga planets around the sun? Ano ba yung, paano mo maipapakita yung shape ng mga planets? Kailangan mo lang bang ipakita yung visual pictures lang ng mga planets? Kailangan mo lang bang ipakita yung, ayun nga, yung mga pictures lang? And, kailangan mo lang ba ipakita yung mga descriptions ng mga planet para makita nila? O, malaman nila, ay, ganun pala yung rotation ng mga planets around the sun? And, of course, as a teacher, kailangan natin mag-apply ng strategy dito. Diba? Sa strategy nito is kailangan nating gamitin si Dale's Cone of Experience, yung contrived experience nito. Yung contrived experience is ito yung tinatawag na kailangan nating mag-present sa model na para maintindihan ng mga bata yung topic. Yung topic mo nga is about the primary planets or the solar system. At the model, mag-prepare ka ng mga 3D model about the solar system na may papakita mo yung rotation ng mga planets around the sun, yung shapes ng mga planets, ganyan. So in that way, makikita natin na magiging effective yung teaching and learning process ninyo, and talagang meaningful yung discussion, ganyan. Diba? So in that way, makikita natin yung different instruction to different learning outcomes matatatanggap natin. For example, more on visual ka lang, without 3D model na pinakita mo yung mga solar system. So, tingin mo, ma-achieve nila yung gusto mong ma-achieve nila. Diba? Like, for example, ang gusto mong ma-achieve nila is malaman nila yung rotation ng mga Earth, yung mga planets. Ayun ang gusto mong ma-achieve sa kanila. Pero, sa kanila, hindi nila na-achieve yung gusto mong ma-achieve sa kanila kasi nga, yung strategy mo is hindi tabingi siya. So, hindi nila na-achieve yung gusto mong ma-achieve sa kanila. So, ayun lang, baliktaran lang, diba? Ayun yung sinasabi na different instruction is required, different learning outcomes. So, ayun. So, ayun yung example niya. For example, last example is, you are the music teacher. Your lesson is kailangan mo ng mga instruments, musical instruments. Hindi ka lang naman basta magpapanood lang ng mga musical instruments without showing them a real instrument. Yung mga ipapakita mo sila, ipapagamit mo sa kanila, diba? Yung hands-on learning nila, diba? Magagamit pa natin yung hands-on learning, experiential learning nila, ganyan. So in that way, yung different instruction na yun, yung strategy na i-apply natin na ganon, is ma-achieve natin yung gusto natin ma-achieve ng mga bata. Ganon lang yun. So, the number 2 principle is learning hierarchies define what intellectual skills are to be learned and sequence of instruction.
For the word, ayun nga, sequence. Sinabing sequence can be step by step, diba? Kailangan procedural as a teacher. Pag nagtuturo ka ba, kailangan mo na mag-umpisa through difficult to basic, diba? Sa mga bata. For example, magpapagawa ka ng mga essay sa mga grade 1. Siyempre, sa mga grade 1, mahirap yan. Pag papagawa ka ng mga essay. Okay. Magawa kayo ng essay. Ganyan. Mga 500 words. Ganyan. Yung maintindihan ng mga bata yun. Nasa difficult na kagad sila. Nasa basic part pa lang sila. Diba? So in that way, ano ba yung basic part para maano nila yung essay? Of course, pwede ka munang magpagawa ng one sentence o isang pangungusap para makabuo sila ng essay. So in that way, makikita natin yung procedural or step-by-step of learning ng mga bata. Kaya nga tinawag na learning hierarchies na kailangan sequence of learning. Kaya nga yung learning, tinatawag natin yung ladder of learning. Ladder, hagdan. Diba? For example, ito yung knowledge mo and biglang napunta dito. Tapos nandito ka, bigla kang napunta dito, napunta ka dito, bigla kang bumaba. Diba ang gulo? Mas maganda na step by step, procedural yung ating learning. Diba? Dati, para maging maganda talaga yung outcome or teaching and learning process sa pagtuturo natin. Diba? So, ayan yung principle number 2 na kailangan is para maging effective yung teaching and learning process natin, kailangan natin sundin yung procedural. Kailangan procedural or step by step, ganyan. Diba? Para maging effective talaga. Ayun. So, the next is principle number 3. Events of learning operate on the learner in ways that constitute the conditions of learning. So, sa event of learning naman daw tayo. Diba meron tayong 9 events of learning kanina? The first event is the gaining attention, right? So, first event is gaining attention. Pag nag-demo tayo, yung motivational part natin, maano natin yan sa gaining attention. Bakit ba tayo nag-ano ng motivational part? For example, nag-prepare ka ng mga interactive games. Ba't ka ba nag-prepare ng mga ganyan? Of course, I want to get the attention of my students. Diba? Pumapasok yan sa gaining attention yung sa first event of instruction. Diba? Ba't kailangan mong makuha yung attention ng mga bata? Of course, kailangan ko makuha yung attention ng mga bata para yung attention nila nakapokus lang sa akin o nakapokus lang sa pinaka-discussion lang namin. Diba? Para hindi magulo yung learning nila, ganyan. For example, may natutulog sa likod, tapos nag-lesson ka na kaagad. Sinong kawawa? Diba? Hindi maganda yung learning process or teaching learning process mo kung yung mga bata is wala yung attention sa iyo. Diba? Kailangan talagang maging meaningful, ganyan. So, ayun yung event 1 natin. So, hindi ko na ilalahat yung pinaka-event niya. Hahapyawan ko na lang. So, ayun yung first part ng demo natin ginagawa. Tapos, sa natin, meron din sa event. Anong event yan? Sa event natin, meron tayong feedback. Ayun, giving feedback. Nasa event 7. Nasa event 7, giving feedback. Ayan. So, siyempre, pagtapos na yung mga activity, yung mga discussion, ganyan. Of course, magbibigay tayong mga feedback, corrections sa ating mga estudyante. Diba? So, in that way, papunta tayo sa event 9. Sa event 9, ito yung last event sa enhancing retention and transfer. Pag sinabi natin retention, ito yung mga naalala nila sa pinag-aralan ninyo. Diba? As a teacher, hindi mo lang naman basta magbibigay ng mga information sa mga bata na sige, bigay mo lang, maalala nila yan pag nag-quiz kayo, pag nag-exam kayo, kanyan. Of course, as a teacher, kailangan natin siguraduhin na talagang yung binibigay nating information is talagang maitanim sa utak nila para in the future, magamit nila yon. So, yung paggamit nila in the future ay yung tinatawag nating transfer. Ayan. Yung tinatawag nating transfer, magamit nila sa mga iba't ibang situations, ganyan. Ay, tinatawag nating transfer. So, ayun. Which is enhancing retention and transfer. Okay, so dako naman tayo sa next part. Sa conditions of learning, so we have 2 types of conditions of learning. The internal condition and the external condition. So, sa internal condition, from the word internal, it is the capabilities that already exist
in a learner before any new learning begins. So, in short, yung internal conditions, ito na yung mga prior knowledge ng mga bata. Bago pa lang mag-umpisa ng lesson, tinatanong ng teacher na, okay class, do you have any prior knowledge about this topic? Do you have any idea about this topic? Diba? Bakit ba natin yung tinatanong? So, for me naman, I think, I believe that kaya nila tinatanong yun is para ma-adjust nila yung instruction, para malaman ng teacher na may idea na nga itong batang to. Ganon. So, in that way, kasi pag yung isang estudyante is wala pang prior knowledge sa isang topic is, of course, as a teacher, mahirapan ka pa nga, yun nga, ituro yung pinaka-topic mo. Kasi, kung wala pa siyang basic knowledge sa topic mo na yun, paano pa kaya pagka, wala talaga. Di mas mahirapan ka pang yung instruction mo when it comes sa discussion mo. Ganon. So, for example na nga lang. So, of course, pagka magtuturo ka ng mga divisions, of course, ano ba yung kailangan? May prior knowledge ng bata, kailangan mo nang kailangan mo nang alam niyang mag-multiplication, mag-subtraction, mag-addition, bago mo sila sa division. Dapat may prior knowledge mo na sila sa tatlo bago mag-division. Ganon. So, in this way, sa internal condition nga, talagang sa prior knowledge lang. Okay, so the next one is the external condition. So, external naman tayo kung kanina, internal. Ngayon, external conditions include different stimulus that exist outside the learner. So, ayan. Sa external condition, ito din yung ito din kung saan nakaka-apekto yung learning ng mga bata. Way of learning ng mga bata. Na kung kanina, yung internal condition is the prior knowledge of the child, and while this external condition, ito yung stimulus which is nakaka-apekto nga sa learning ng mga bata. So, it can be through yung mga motivations, yung mga methods, yung mga strategies, di ba? For example, ayun kanina, mag-apply ka ng mga strategies o mga interactive games para mo yung attention ng mga bata. Makuha mo yung attention ng mga bata. Yan. So, in that way, makukultivate mo yung learning ng mga bata through external conditions nga. Ayan, can be yung mga visual aids, di ba? Ayan din nakaka-apekto sa learning ng mga bata. The way they learn, yung mga visual aids, yung mga lesson proper mo, yung mga instructions mo, ganyan. Ay yung mga interactive games. Ayan, di ba? So, in these conditions, in these external conditions nga, makikita natin yung stimulus panlabas na learning ng mga bata. Kung paano natin matuturuan talaga yung mga bata. Yung mag-focus sa atin, yung attention nila ay sa discussion lang natin. Kung paano natin mas mabigay yung mga clear instructions sa kanila, yung mga sineshare natin mga knowledge, informations, yung mga mastery of the content na pinibigay natin sa kanila, ganyan. Ito yung mga external conditions of learning. Diba? So, in short, the external conditions, it is what the teacher provides to help learning. Diba? Ito yung external conditions na which is na nakakatulong sa estudyante para mas madaling matuto. Ganon. So, kanina, yung sa internal conditions, ito nga yung kakayahan, yung kaalaman, ito yung mga prior knowledge ng bata. While yung external conditions, ito yung mag-apply tayo ng mga teaching strategies, yung mga materials natin, yung mga visual aids natin na ginagamit natin is para matulungan yung mga mag-aaral o yung mga bata to their learning, to learn, diba, ganyan. So, ayun yung type of conditions of learning, the internal conditions and the external conditions. Okay, so dun naman tayo sa 5 categories of learning. So, when we say, the 5 categories of learning. So, the first category of learning is the verbal information. It says that this refers to the organized bodies of knowledge that we acquire. So, when we say acquire,
it is the information that we receive or able to process. So, and also, they may be classified as name, facts, principles, and generalizations. Diba? It is verbal information is having declarative knowledge. Ayun, yung pwede nating sabihin. Yung galing sa memorya natin na pwede nating sabihin. Na which is, alam mo na ang apple ay kulay red. Alam mo na ang apple ay may kulay green. Yan. Alam mo na ang mga nota, yung mga notes in music, ay ganun. Yung mga knowledge na pwede mong sabihin na galing sa memory mo. Ganun. So, ayun yung verbal information. Okay, so the next one natin is the intellectual skills. So, kanina, we have the verbal information. And the next, the intellectual skills involve the use of symbols, such as numbers and language, to interact with the environment. They involve knowing how to do something, rather than knowing about something. Yung kanina, yung verbal information, is pasok siya only sa knowing about something. Na kung itong intellectual skills, sabi dito na knowing how to do something, rather than knowing about something. The intellectual skills, it is knowing how to do something. For example, ito intellectual skills na to, hindi mo lang basta alam yung isang bagay, kailangan mong gawin. For example, alam mo kung paano mag-solve, pero hindi mo pa na-try. Kasi, tinitignan mo pa lang, ang dali pala. Pero pag ikaw na gumawa, ang hirap pala. Ayun, yung tinatawag na, alam mo siya, pero hindi mo kayang magawa. Parang ganon. Diba? Hindi mo lang basta alam yung isang bagay, kailangan mo din ikaw mismo yung gumawa. Ganon. Which is, kailangan, ito ginagamit, dito na nagagamit yung mga, yung pag-solve, yung kanina yung problem solving, na, which is yung mga bata, kailangan nilang mag-interpret, kailangan gumawa ng mga decision making, mga ganyan. So, ito na yung pupasok sa, yung intellectual skills nila, yung knowledge nila, yung problem solving nila, diba? Knowing how to do something rather than knowing about something. Ganyan, ito yung pumapasok sa intellectual skills. Sa intellectual skills, meron tayong 5 categories or 5 subcategories of intellectual skills. Sa first subcategory is the discriminations. So when we say discriminations, it is the ability to distinguish one feature of an object or symbol from another, such as textures, letter, numbers, shapes, and sounds. Of course, when we say discriminations, ito na yung mga bata, alam na nila kung ano yung sounds ng mga hayop. Alam na nila kung ano yung mga, aware na sila kung ano yung shape ng, yung mga shape ng star, shape ng mga heart, aware na sila doon. Yung mga numbers, alam na nila, yung mga 100, yung mga 200s, ganyan. Ito yung mga discriminations. Okay, so sa concrete concepts. So, it is the ability to identify a class of objects, object qualities or relations by pointing out one or more examples or instances of the class. So, di ko muna siya i-discuss ng more, di ko muna ilalaborate yung explanation kasi may part pa ako na i-discuss ko yung mga examples ng mga to. Kasama yung mga categories of learning hanggang sa last ng category of learning. Okay, so, bibigay lang ako ng a little bit explanation dito sa part na to. So, when we say concrete concept, sa concrete, meron na tayong model, bagay, na, ayun, maano ng mga bata. Sinabi dito, pointing out, maturo, yung bagay na yun. Yan. Basta may, tayo, ang keyword na lang natin dito is concrete. Meron na tayong model. Okay, next is 3. Define concepts. It is required a learner to define both general and relational concept by providing instances of a concept to show its definition. Of course, define concept, kailangan nilang ma-define yung mga both general and relational concepts and ganyan that shows the definitions. And number 4, rules. Is learned capability of the learner. Capability daw, yung mga learner, by making it possible for the learner to do something rather than just stating something.
Yan. Maganda din siya dito sa rules. Is possible for the learner to do something daw rather than just stating something. Yan. And number 5, higher order rule is a process of combining rules by learning into more complex rules used in problem solving. Kung kanina is rules lang nakalagay. And itong number 5 is the higher order rule, which is the complex rules that used in problem solving. Yan. Papahirap siya from basic to difficult. Ganyan. So, masusunod pa rin yung procedural of learning nila. Yan. So, number 3 of categories of learning natin is the cognitive strategies. So, sa cognitive strategies, it refers to the process that learners guide their learning, remembering, and thinking. Cognitive strategies, it is one way of how students learn, one way of how students think. Diba? Paano ba nila nakakam up yung kanilang study sa pag-memorize? Paano ba nila yung mas madali nilang matandaan yung mga lessons nila, ano ba yung ginagawa nila, ganun. Parang yung technique sa pag-aaral. Ito yung nagamit na nila yung mga problem solving, ganun, sa cognitive strategies. Matatawag din natin siyang, ito yung thinking about how to think. Diba? So, ito yung sa cognitive strategies. So, ayun, for example na nga lang sa paggagawa ng mga reviewer, ano ba yung ginagawa nila? Of course, yung iba ginagawa nilang isa-summarize nila, magka-highlight sila, ganon, para mas madali nilang matandaan, or gagawa sila ng mga questions. And we can also say that this cognitive strategy, it is also about learning how to learn. And the next one is the attitudes. When we say attitudes, it is the internal state that influences the choices of personal actions made by an individual towards some class of things, persons, or events. Of course, attitudes, ito na yung mga pumapasok dito yung mga modeling. Yung mga, paano ba natin tuturuan ng mga bata ng mga attitudes or good moral. Ganyan. Of course, magkasimula yan sa teacher. Magkasimula yan sa role model. Sino ba yung role model? Tayo. Of course, para mas matuto yung mga bata, kailangan mo na natin ipakita sa kanila, tayo mismo, yung model. Ipakita sa kanila kung paano yung mga good moral. Diba? Na, as a teacher, you are example. Pakita mo yung mga good moral na kailangan na gusto mong ma-achieve nila. Ganon. So, yun pa lang sa attitudes. And also, sa pagdi-discuss pa lang, kung gusto mong maturuan yung mga bata na mag-respect sa mga elders, hindi lang basta more on discussion ka lang, magkwekwento ka lang doon sa harapan na ganon. Of course, magpagawa ka ng activity. Pa-role play ka. Ganon. Which is may ipapakita dun yung respect elders. Ganyan. So, that way, naiaak nila. So, pag naiaak nila yung way of nila, mas malaking tendency na gagawin nila in applying to the different situations, in real situations. Ganyan. Ganon. Okay, next one is the motor skills. So, when we say motor skills, are the precise, smooth, and accurately timed execution of movements involving the use of muscles. They are a distinct type of learning outcomes and necessary to the understanding of the range of possible human performance. Okay, when we say motor skills, yung motor, umaandar yun. Diba dapat umaandar din yung mga estudyante? Ayun, yung kanina example ko kanina yung musical instrument. Hindi lang basta magpapanood ka ng musical instrument na nagtutugtog. Dapat may present kang instrument talaga sa kanila para sila yung tutugtog at mas malaki yung tendency na matututo sila in the way of playing instrument. Diba? So, ayun yung motor skills na sinasabi. Ayun, na hindi lang basta more on teacher yung gumagalaw. Ayun, dapat sa mga estudyante din, which is pumapasok yan si experiential learning or tinatawag natin learning by doing when hands-on learning. Ganyan. So, ayun yung 5 categories of learning which are the verbal information, the intellectual skills,
cognitive strategies, the attitudes, and the motor skills.